Hi, magandang araw po sa ating lahat. Isa na naman pong live project update ang atin pong i-discuss ngayong araw. At ang atin pong i-share na housing project, of course, syempre dito po sa Bulacan area, ay ang Blue Tree Residences na matatagpuan po sa Barangay Maasim, San Ildefonso, Bulacan, na kung saan ito po ay along National Highway lamang. So samahan niyo po ako para po i-discuss yung atin pong detalye, including po yung ating actual turnover, yung drone shot mismo ng ating site, yung papunta mismo sa ating site, no, ipapakita po natin para magka-idea po kayo. And even syempre yung pinaka-importante, no, yung sample computation, ano ba yung ating options, ano ba yung ating mga babayaran, at mga proseso para tayo po ay maka-avail. So samahan niyo po ako para discuss po ang amin pong project na Blue Tree Residences. So ang Blue Tree, of course, syempre, gaya na sabi ko, sa Bulacan area po ito. Pero bago yan, ay akin pong ipapakita po muna dito sa ating screen, no, ang actual na site ng Blue Tree, no. Kung papansinin po ninyo, simulan lang po natin sa sa una, no. So National Highway lamang po siya. Bibihira ang project na affordable tapos along National Highway. Of course, syempre pahaba po yung ating site, no, ng Blue Tree Residences. At currently ongoing na po ang land development at nagko-construct na din po sa certain portion na una pong nabenta. In fact, mga December 2023, 2022 or 2023, ito po yung na-launch yung Blue Tree, no. At right now, syempre after around 2 years, ito na po yung ating development, no. So far, ang model house po natin ay yung duplexes, pero ang available po natin dito ay yung usual po ng mga townhouses, no. Kagaya po ng pinakita ko po sa inyo, no, nung mga nakaraan. Mamaya ipapakita ulit natin yung atin pong house turnover. Pero bago yan, ipapakita ko lamang po ang atin pong key areas, no. So kung papansinin po ninyo, ito pong area na pinapakita ko sa inyo ngayon ay ang usual po na route, no, papunta po ng San Rafael, San Ildefonso, itong area na to. Then dito po sa may going sa right, yan po ang patagpos ng Plaridel Bypass. Dire-diretso po yan ng NLEX. Kaya po napakabilis na ng biyahe dito kung kayo po ay may sariling service dahil po dito sa may Plaridel Bypass. Kung papansinin po ninyo, yung upper right, dyan po yung location ng Blue Tree. Kapag po nagdire-diretso po kayo dyan sa may sa may kalsada po na yan, no. Nakalimutan ko lang yung specific name, o Cagayan Valley Road ba yan or what, no. Pero basically, Plaridel Bypass po ito, nakikita nyong malaking road na to. Of course, syempre, mas makakaano po kayo sa traffic kung dyan po kayo dadaan, no? Dire-diretso po yan sa NLEX. Bagtasin naman po natin mula po sa NLEX para lang po magkaroon kayo ng idea, no? Dito po sa ating pwedeng daanan kung meron po tayong sariling sasakyan. Ang dadaanan po natin ay Balagtas exit, no. Dire-diretso na po yan. Pagpasok nyo po ng Balagtas exit, no, kakanan po kayo dyan, no. Lalampasan nyo lang po yung Patabang, and then dito na po yung Balagtas exit. Ang Balagtas exit, estimated mga 20 minutes away yan mula po sa Balintawak, Quezon City. Napakabilis lang po ng biyahe. And then dire-diretso lang po kayo ng Balagtas exit. Tapos syempre merong toll gate po dyan. And after po ng Balagtas exit, ano na po yan, meron pong kaka-inaugurate lang, I believe last year po, no, last year po na inaugurate, no. Ito pong flyover dito bago po mag-BIR dito po sa Bulacan, no. Kaya napaka convenient na ng daan po dito. So kung sa ilalim ka, magra-right side going to Pandi, Bulacan po yan. Kung magle-left side ka naman, sa Balagtas proper po yan. And then dire-diretso hanggang matagpos po natin yung mismo, ayan po, BIR po yan, no. Kung papansinin niyo po ito, parang mas maliit lang na version ng NLEX, bagamat hindi pa totally tapos itong
Plaridel Bypass, may mga paunti-unti pa dyan, pero napakabilis po ng biyahe kapag po Plaridel Bypass ang dinaanan po natin, going po sa Santa Maria, going po sa San Rafael, no? Or San Ildefonso. Kung papansinin niyo, in-stop ko po dito, ito po yung project ng Ayala, no? May project po ang Ayala dito na dinidevelop na I believe parang global city din yan, no? Kaya napakaganda po nung progress and development dito sa particular area po na to. So pag dinire-diretso po yan, no, ito meron na naman pong flyover dito. Ito na po yung Bustos, Bulacan, no? Kapag po umakyat ka sa kanan, papunta po yan ng Angat. Kaya po yung mga galing ng Norsagaray or San Jose del Monte, pwede rin pong dumaan po dito, no? Tapos after this, may tulay po kayong dadaanan, no? Na kung saan diyan na po ang boundary po ng San Rafael, Bulacan. Then meron po ulit flyover diyan. Kaya napakaganda na po ng Plaridel Bypass, no? Dire-diretso lang po yan hanggang makarating na po kayo ng mismong boundary ng San Rafael sa San Ildefonso. By the way, yung right side po na nakikita nyo na building, yan po ang Bulacan State University, no? Na kung saan syempre kung meron pong university diyan na malapit po sa ating housing project, syempre po yung mga anak natin na mag-aaral later on, so yan po yung pwede nilang option na university diyan, bukod po sa pagpunta mismo sa Baliwag. Tapos yung pinakita ko sa drone shot kanina, ito na po yun. No, yung pinakita ko po sa inyo sa drone shot kanina, kung napapansin niyo po, no, itong kanto na to, dire-diretso lang po tayo, and then mga less than 1 kilometer after po ng tulay, doon na po yung mismong location ng Blue Tree Residences. So ito na po, kung papansinin niyo po sa right side, yan po yung sa Blue Tree, no. Yan po yung previous na ano po natin, no, na development natin. Pero as of now, gaya po nung pinapakita ko sa inyo kanina na drone shot, no, mas malaki na po yung development na meron tayo dito po sa Blue Tree Residences. So one bus ride lamang po ito. Napaka very accessible kung kayo po ay may sasakyan. Pero kung kayo na may commute, syempre from Cubao or to sa Grace Park, Caloocan, isang biyahe lang po yan. Now, of course, syempre yung bahay na itatayo po dyan, pareho po ng mga unit sa Apex Homes, no? Ito po yung regular townhouse natin. Kung sumusubaybay na po kayo sa atin po mga project updates or mga house tour, Bay type unit po ang regular townhouse po, no? Same naman po ang itsura sa lahat ng project ng Apex Homes kapag dating po sa regular townhouse, except po kung socialized townhouse na wala talaga pong tiles, no? So typical po natin 36 square meter, pwede pong talikuran o pwede pong may katalikuran ang mga unit. Kagaya po nito, fence area, wala po yung katalikuran. So ito po ay ano lang, actual turnover sa ating ibang project po, no? Kasi as of now ay yung Blue Tree, ongoing pa po yung construction niyan. So pagdating po sa taas, open lang naman po ang atin pong bahay, no? Of course, syempre para magkaroon kayo ng ano po, ng freedom to renovate, eventually lagyan niyo ng rooms ang inyong pong unit, no? Yan naman po, kasya po ang 2 kwarto niyan. Gaya po na ipapakita ko sa inyo na model house, no, na para magkaroon po kayo ng perspective kung paano nyo po pagagandahin ang inyong pong bahay, no? So ito perspective lamang na pwede nyo paggayahin. Since Bay type unit po ang turnover natin, wala pa pong ganito, no? So para may idea lang kayo kung saan kayo maglalagay ng improvements sa inyong pong sariling bahay. Pwede nyo pong isagad sa likod para po mas spacious. Pwede po kayong maglagay ng terrace doon po sa inyo pong space sa harap, no? Yun naman po medyo mas less strict ang Apex Homes. Pwede pong i-allow yung certain portion na pag-renovate po ninyo sa inyo pong bahay, no? So basically, ganyan po yung ating turnover, no? Now, pag pumanik po tayo sa taas, kung papansinin po natin, yung kanina na Bear type unit na open lamang, pwede naman palang pagkasyahin ang 2 bedroom, no, kung tayo po ay magpapagawa eventually. So ito lamang po ang perspective, no, na pwedeng magkaroon kayo ng idea kung paano nyo po ipapa-improve ang inyo pong unit, no. So yan po ang ating actual turnover. Now pag-usapan po natin ang mismong project ng Blue Tree Residences. Ano po ba yung mga available na
na pwede po ninyong pamilihan dito. Of course, syempre, papahapyawan ko na lang, bakit po ba kayo bibili ng house sa Bulacan? Kagaya po ng ating dinidiscuss, dito po tinatayo ang International Airport sa Bulacan, Bulacan. Hindi naman po yan kalayuan sa San Ildefonso, Bulacan, no? So basically, malapit na po later on ang airport na kung saan mas magge-generate ng maraming business, ng maraming job opportunities, at kapag ganun, mas marami po ang tao sa particular area, mas lalaki po ang housing demands at of course, syempre, kung kayo po ay investor, mas malaki yung possibility na magkaroon po ng uupa sa sarili ninyong bahay. At kung kayo naman po ay magiging residents at dito po ang inyong work na eventually or even sa Metro Manila, very accessible po ang atin pong location, no? At of course, syempre, yung NSCR, yung North-South Commuter Railway, ano na po yan? Makikita nyo na po yung progress. Sa tansya ko, in 1 to 2 years, operational na po yan from Tutuban to Malolos, Bulacan. Ang elevated po na train stations na ginagawa po ng government dito po sa Bulacan going to Manila and hanggang po yan sa Clark, Pampanga. No? And of course, syempre, gateway of Central Luzon and North Luzon ang Bulacan. Katabi lang po talaga ng Metro Manila. Kaya kung kayo'y taga Quezon City, Bulacan po ang katabi ninyo, Kamanaba or Manila. So Bulacan area po talaga ang malapit po sa inyo. At of course, syempre, yung reality natin na sobrang mahal na rin talaga ng property sa Metro Manila, kagaya ng mga condominiums na maswerte na siguro kayo kung makakita pa kayo ng 3 million, no? Pero sa ganyan, dapat sumasahod po kayo ng more than 50,000 monthly. So kung sumasahod lang po tayo ng regular salary na 50,000 and below, wala po talaga tayong option. Yun na po yung reality, no? Kung hindi, mga housing project po dito sa nearby provinces gaya po ng Bulacan area, no? So yun po yung ating pwedeng pamilyan. So bakit Blue Tree? Of course, syempre, ang ating pong developer na Apex Homes since 1997, that is 28 years na po, no? Actually, hindi ko pa na-edit to, no? Pero 1997 is 28 years na po. At nakapagpatayo na ng more than 80,000 homes ang Apex Homes at awarded as top developer po ng Pag-ibig. No? And of course, syempre, yung atin pong accessibility, marami pong bus kagaya ng Baliwag Transit, Golden Bee na dumadaan po dyan kung kayo po ay commute via Santa Rita exit. At yung pag may sasakyan naman po kayo, Balagtas exit or Pulilan. No? Pero yung Balagtas exit po ang pinakamabilis via Plaridel Bypass. Dire-diretso na po kayo doon. No? And of course, syempre, nandyan yung mga establishment. Malapit na naman po ito sa Baliwag. Kaya yung SM Baliwag, Walter Mart, sa Baliwag City kasi nandun po ang karamihan. No? So malapit lang po ang San Ildefonso doon. At yung iba pang mga market at universities kagaya po ng Bulacan State University. In fact, yung extension ng Bulacan State University, malapit lang po yung pinakita ko po kanina sa video. No? Ito po yung main po ito sa Malolos. Pero meron pong expansion doon sa may area ng San Rafael. No? Of course, syempre, yung ating mga hospitals, no? Itong Blue Tree Residences, so various house types naman po ito, na-explain ko na rin po sa inyo, no? So ito po yung vicinity map and ito naman po yung ating mapa. So kung titignan po ninyo, based po sa pinakita natin kanina sa ating pong drone shot, palapad po siya, no? Pahaba tapos palapad, no? Yung area po natin. Kaya kung titignan po natin dito sa mapa, paganyan po yan. No, marami naman pa po ito, though syempre pataas po ng pataas ang price through time, no? Kaya mainam po na tayo ay mag-avail na habang meron pa po tayong mga options. So sa mga typical po natin, 6,000 po to reserve sa mga inner unit and at corner ay 10,000 po, no? So pakita ko lang, i-forward ko po, no, sa mga available po natin. Karamihan po kasi townhouses naman po tayo dito, no? So okay, skipan na po natin itong iba nating Of course, syempre, amenities, usual naman po yan. Punta po tayo dun sa ating... by the way, ang kagandahan po pala ng Blue Tree Residences, marami po yung amenities, no? Saka yung, kung papansin niyo yung basketball courts, no? Medyo madami po yan sa buong subdivision, yung community facilities, no? Unlike sa mga una-una ng project na isa lang yung community facility, dito po marami. Kung papansin niyo po dyan sa atin pong site map, no? Kung titingnan niyo po, ang basketball court 1, 2, 3, 4. 4 po yung aking nabibilang po dito, no? At kasama na syempre yung clubhouse diyan, no? Kaya
malaki po ang atin pong project, kaya marami pong community facilities. Availability, of course, syempre kung townhouses, either corner unit, no, end unit, o di kaya po inner units, no, ang pwede nyo pong pamilian. As of the moment, dito po sa may block 58, no, hanggang 69, yan po yung may mga available tayo, no. So but right now 64 to 60, few po sa may 69, no. Tingnan po natin yung ating computation para makita po niyo. Sample lang po ito ng inner unit, no. Like for example sa block 64 lot 6, nasa 1.3 million po ang ating price. Pero i-note nyo na lang po, no, yung sasabihin ko na kailangan yung tandaan, no, especially sa atin pong payments. Ang reservation fee po natin ay 6,000 to reserve. No, after that nasa 3,900 o around 4,000 lang ang ating monthly down payment sa loob ng 24 months. So magaan po ito sa down payment. Pagkatapos mong mag-reserve ng 6,000, of course, syempre kung online reservation, meron pong 300 ito na web admin fee, no? Susunod na bayad mo sa susunod na buwan ay 3,900 or 4,000 sa iba nating mga units, no? And of course, syempre, darating yung point na matatapos yung bahay natin, ilo-loan na sa Pag-ibig, nasa 8K monthly po sa Pag-ibig. So kung sumasahod po kayo dito ng 23,000 basic salary, pasok na po kayo for a housing loan, no? So yun lang po kailangan yung tandaan. 6,000 pag magre-reserve kayo, nasa 4,000 monthly ko sa loob ng 2 taon o 24 months. After that, pahinga kayo sa payment hanggang hinihintay po yung process ng Pag-ibig, no? Kapag complete na yung documentations, na usually aabot po yan ng 1 year or more bago po i-process sa Pag-ibig. Kaya po ito aabutin ng 3 to 4 years po, no? Estimated po natin. At kapag po na loan takeout na kayo at papalipat na rin kayo ng bahay, nasa 8K monthly ang monthly po ninyo sa loob po ng 30 years na loan term, no? Kung nahahabaan po kayo, pwede nyo naman pong paiksiin yan through applied to principal payment sa Pag-ibig, no? So ganun po ang option po ninyo. Kapag naman sa mga end unit, no, meron po tayong few na end units. Medyo mas mataas lang po yung monthly natin dito, no, sa block 131, nasa 9K plus monthly sa loob po ng 22 months. Mas madaling tandaan to, 10K po to reserve, no, tapos 9K plus monthly hanggang doon sa Pag-ibig, 9K plus monthly. Assuming kaya nyo pa po ang 30 years na loan term, if let's say kayo ay nasa 35 years old and below, kung medyo nasa above 35 na po kayo, pwedeng maiba po ang loan term po ninyo. So may mga estimated naman po tayong monthly at required salary based po sa 25 years, 20 years, 15 years, or 10 years, no? Of course, syempre, mas maiksi ang loan term, mas malaki po ang monthly po natin at mas malaki po ang required salary dating po dyan. Sa corner unit naman, 12K monthly, ang isa po nating particular block and lot. Of course, syempre, nag-iiba po. Depende po sa block and lot, no, kung ano yung sukat ng lote. Note, pare-pareho po ang sukat ng bahay, lote lang po nagkakaiba. At doon po sa orientation, kung saan sa particular subdivision, doon po yan nagkakaiba. So, yung block 66 lot 30, 57 square meter ang lote, nasa 12,900, around 13,000 ang monthly po ninyo sa loob ng 2 years or 24 months. Pag nasa Pag-ibig na, maliit lang naman, nasa 9K plus monthly. So basically, pag kumuha po kayo dito sa Blue Tree Residences, doon lang po sa equity nagkaka-iba-iba, no? So kagaya ng inner, 4K monthly lang ang range. Doon kanina sa end, nasa 9K. Dito naman po, around 13K monthly naman po sa corner unit pagdating po sa monthly equity. Pero doon sa monthly amortization sa Pag-ibig, 8 to 9K, doon lang po ang range ng ating monthly, no? So magaan sa bulsa kapag po kayo ay nasa Pag-ibig na. So paano ba kayo mag-a-avail? Of course, syempre nakadepende po 'yan sa inyong pong trabaho, no? So magsisimula po 'yan sa reservation. Kailangan po nating mag-comply ng requirements, depende po sa ating trabaho. And then susunod na po diyan, magbabayad kayo ng down payment. Meron pong waiting period 'yan. Ibig sabihin, pagtapos niyo ni equity ninyo, stop payment po kayo, pahinga po kayo sa pagbabayad, hanggang okay na, tatawagan na po kayo ng developer, tapos ready na to process. Pag tinanong nyo po ako, sir, gaano po ba katagal after full payment of equity ang paghihintay? Minsan umaabot po yan ng 1 year or more. So ang advantage po nun, mapapahinga po kayo sa payment, no, bago i-process ang ating housing loan. Kaya ang sinasabi po natin, 3 to 4 years.
even nakalagay na 24 months yung equity, estimate lang naman po yun. At sa part naman po namin, nagbibigay po kami ng estimate. Depende na rin po sa actual experience po namin sa ano po, no, sa mga clients. Kasi ako more than nasa 13 years na po ako mula po nung nagsimula ako nung 2012, no. Kaya based po sa mga binabanggit din ng mga housing developer, hindi naman po yun ganun ka-accurate talaga, no. May mga delayed, no. Minsan mas may mabilis, no. So hindi pare-pareho, kaya nag-estimate po tayo doon. Kapag po mga pre-selling status at ongoing construction, usually po yan 3 to 4 years ang inaabot po natin, no. So hanggang i-process yung loan, and then hanggang i-turn over po ang inyong bahay, no. And then siyempre may policy sa renovation. Pero hindi ko na po i-discuss in details ang mga various niyan. So dito papahapyawan ko lang kung paano mag-reserve sa reservation, kasi kakailanganin nyo lang po ng requirements the moment po na kayo ay nakapag-decide. Kung kayo po ay locally employed, ito lang po yung initial requirements, kasi ano po to, pre-selling, no. Ibig sabihin gagawin pa lang, kaya initial requirements pa lang talaga ang mandatory. So latest 1 month payslip kapag po kayo ay locally employed, to valid IDs po ninyo, isang company ID at isang government ID, proof of billing address po ninyo, pwedeng Meralco, pwedeng utility bills, any utility bills, pwedeng phone bills, no. So yon, nakapangalan or hindi nakapangalan, basta doon po kayo nakatira. Ang purpose po kasi noon ay may mapadalan through mail, no. May ma-update pagdating po doon sa inyo pong particular residence, no. And then kung kayo po ay single, birth certificate, at kung kayo naman po ay married, ay marriage contract. So yan po yung kailangan. And then eventually kakailanganin po kapag ready na to process ang iba pang requirements, no, to update yung COEC, no, Certificate of Employment with Compensation, no, ino-notarize nyo po yan eventually. TIN ID or ITR or TIN verified from BIR. Kailangan po kasi ng TIN, no, na sa pag-transfer ng title eventually. Pag-ibig Summary of Contribution, o ito po yung tinatawag na ESAB, Employee Statement of Accumulated Value, na kung saan makikita po doon kung ilan na yung contribution ninyo, kasi kakailanganin po talaga na at least 24 months ang inyong contribution eventually kapag po ipaprocess na, pero not necessarily during reservation. And then Pag-ibig Loyalty Card, nire-require na rin po ito sa mga locally employed, to valid ID ng asawa ninyo kung kayo po ay married, at 5 pieces 1 by 1 ID picture. At sa mga OFW naman, latest copy ng job contract, all pages, valid po dapat yan, hindi po dapat expired. Copy ng passport, no, scan nyo lang, then signature, may signature po dapat. Residence ID or working visa or working permit. One government ID, bukod pa po sa passport, no. At same sa locally employed, birth certificate kung single, marriage contract kung kayo po ay married. And yung mga to follow requirements, matagal-tagal pa naman yan, TIN ID or TIN verified from BIR. And then yung summary of contribution, kung meron po kayong loyalty card, okay po yun. Pero of course, syempre sa OFW, I think may exception po sila, no? Kasi yung loyalty card, kailangan po yata na physical, personal kayong pumunta, no? Of course, syempre kung nasa abroad kayo, hindi nyo siya magagawa. Hindi rin naman, I think, pwede yata sa representative, no? Hindi pwede sa representative, kaya yung summary of contribution lang usually sa OFW. To valid ID ng asawa, kung kayo married, 5 pieces 1 by 1 ID picture. Ang kaibahan lang po ay meron a special power of attorney. Ang SPA, ito po para sa representative, no? Kung kayo po ay magbabakasyon sa Pilipinas, pwede po kayong magpa-notarize, no, ng SPA dito sa Pilipinas. At yung SPA na yon ay ano na po yon, may format na po yon. Papaprint nyo lang po, and then pipill outan, then pupunta po kayo sa notary public, no. So yun po yung sa SPA. And kung hindi naman po kayo makakauwi, papakonsolarize nyo po yan dyan sa embassy abroad. So valid IDs ng representative ninyo, kung hindi naman po ang asawa ninyo ang representative. Email or contact po ng employer, kasi po mag-CCI po, so i-email po ng Pag-ibig ang inyo pong employer to validate na kayo po talaga ay trabaho doon sa particular employer. So kung kayo po interested dito po sa particular project na na-discuss ko po, no, pwede nyo pong i-contact ang RRCT Realty, any RRCT Realty agent po, pwede nyo pong i-contact. Pwede po kayong mag-follow sa page po namin or sa akin pong YouTube channel. Pwede po kayong mag-follow pagdating po sa ating pong mga social media accounts, no, and various pages
na hina-handle po ng RRCT Realty, and even sa TikTok or sa YouTube channel po natin. So, comment below kung kayo po ay interesado or may nakausap na po kayo na RRCT Realty agent, ay message nyo po para bigyan po kayo ng details, no, at ma-assist po namin kayo pagdating po sa inyo pong journey ng pagkakaroon po ng sariling bahay. Dahil po ang RRCT Realty ay kapartner po ninyo sa pag-abot ng pangarap nyong magkabahay. So yan lamang po ang ating project update. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Bye-bye! Bago natin tapusin ang video pala, shout out kay JC Relin Delista at kay Cheryl Ramos Base. At sa wife ko na si Jeneline Palayon Tagaw. So ganyan po ang uniform po namin. So para lang kung kukontak po kayo sa mga agents po namin. God bless!